Naiinis ako sa sarili ko dahil hindi ako makapaniwala na nag-wet dreams ako dahil sa isang ekstranghero na yon. Hindi matahinik ang kalooban ko sa buwisit na yon. Sa muli naming paghaharap kailangan niyang panindigan tong nararamdaman ko. Loka-loka ka na talaga Marian, ang dami kong tawa sa'yo mga 20 mil sarap mong pektusan. Bakit ka papanagutan, bakit pinakain mo na ba ang puto-bongbong mo? Tanong ko sa sarili na nangingiti pa. Kahit kailan talaga Queen Marian napakatagal mo kumilos, hindi na tuloy tayo aabot sa first mass ng simbahan dahil para kang pagungkong kumilos. Wika ni Drake sa akin. Ganyan talaga pag maganda matagal mag-ayos kasi iniisip niya sa harap ng salamin, bakit napaka-perpekto ang bawat angulo na nakikita niya. Palibhasa sa'yo pangit ka na, wala ka pang remedyo. Pangaasar ko kay Drake. Dad, si Ian yan oh. Sumbong ni Drake kay Daddy. Saka bakit ka ba nagsusumbong kay Daddy as if naman kampihan ka niya? And besides masusunog ka sa simbahan di ba hell ang pangalan mo ahaha. Malakas na ani ko kay Drake kasabay ng malakas na pagtawa. Kayong mga bata kayo, lagi nyo na lang ako binibigyan ng sakit sa ulo. Ikaw Marian tumahimik ka na kukurutin kita sa singit. Ikaw Helios wag mong hintayin ikaw ang bugahan ko ng apoy kapag ako napikon sayo. Pagbabanta ni Mommy na ikinatahimik namin ni Drake. Pagdating kay Mommy takot kami ni Drake sa kanya, kahit mabait ito, may tinatago din tong sungay para siyang isang dragon na may sungay sa gitna, na bumubuga ng malamig na apoy. Kung si Drake apoy na naglalagablab si Mommy malamig ang yelong binubuga. In short mamatay ka sa kakasuyo, kapag nagalit, dahil sinlamig ng yelo ang magiging pakikitungo niya sa'yo, pag napikon siya at magtampo. Kaya kaming tatlo nila Daddy kapag nagsalita na si Mommy tahimik na kaming lahat, dahil ayaw namin toyoin ang isang dragona. Tinalo pa Disney Princess kapag magtampo. Pagkarating namin sa simbahan ay saktong palabas na ang mga tao na umattend sa first mass sa simbahan. Halos manlaki ang mata ko nang makita ko ang lalaking ekstranghero na hinalikan ko. Dahil sa curious lang ako sa pagkatao nito sinundan ko siya kung saan siya pwesto, kaya naman nang makita ko siya sa kaliwang bahagi ng simbahan pwesto mabilis akong kumilos para makapunta sa likuran niya. Habang nagmimisa ang pari ay panay naman takbo ng utak ko, kung anong magandang kalokohan ang gagawin ko na hindi niya mahahalata na gusto ko siyang lapitan at makilala. Sumain niyo ang kapayaan na ibinibigay ng Diyos, magbatian kayo sa isa't isa ng may kapayapaan. Wika ni Father. Bago lumingon ang ekstranghero sa pwesto ko, mabilis kong nilaglag ang suklay na gamit ko, kunwari ay maihinahanap ako, pag-angat ko ng ulo, parang nahipnotismo kaming dalawa. Titig na titig kami sa isa't isa na akala mo sarili namin ang mundo. I'm sorry sir, hindi ko sinasadya na matabig kayo, hinanap ko kasi ang suklay ko na nalaglag. Peace be with you po. Wika ko sa lalaki sabay peace sign. Nagulat ako nang umiti siya sa akin. Peace be with you also. Wika niya at tumalikod na muli. An binemen Marian ang harot mo. Ang gwapo. Ang serep, bakit parang hihimatayin ako sa boses niya sobrang ganda at lalaking lalaki bagay na bagay siya sa akin sa kanya. Kailangan makilala ko siya. Pagkatapos ng misa ay unti-unti nang naglabasan ang mga tao. Tulad ko at ng lalaking ekstranghero na natili pa kami ng ilang sandali bago kami sumunod sa mga lalabas. Hindi kami sumabay sa agos ng tao para makipagunahan at makipagsiksikan palabas. Nagulat ako nang may biglang nagsalita sa likuran ko dahil nakatingin ako sa mga lumalabas na tao sa simbahan. Miss, pwede ba kita invite mag-coffee sa pinakamalapit lang na shop dito sa simbahan? Tanong ng ekstranghero sa aking likuran. Shit! This is it Pansit. Give gosh, nasa langit na ba ako? Lord thank you answered prayer agad. Ano biyan kinikilig ako? Ha? Ako ba ang kausap mo sir? Ganting tanong ko sa kanya. Yes miss. You said the way I'm Marcos Draven Alejandro. Single and ready to mingle. Nakangiting ani niya sa akin. Inabot ko ang kamay niya na nakalahad sa harapan ko. Ano ba tong taong to halos mamliit ang kamay ko sa kanya? Ang lambot pa. Pasimple kong inamoy ang kamay niya and shocks. Ang bango. Marian Helena de la Riva. Nice to meet you Marcos. Sabi ko sa kanya na may ngiti sa labi. Since nagpakilala ka na din naman sa akin, would you mind kung ayain na kitang magkape? Muli niyang tanong sa akin. Okay. Paalam lang ako sa family ko para hindi na nila ako hintayin.
Sagot ko sa kanya. Matapos ko makapagpaalam kanila mommy ay pinuntahan ko agad si Marcos sa parking kung saan nakita ko siyang nakasandal sa kotse niya. Grabe ang lakas ng dating talaga sa akin ng taong ito. Hindi kaya tinamaan talaga ako sa kanya, kaya mabilis niya din ako napapayag. Pagkakita sa akin ni Marcos na palapit sa kanya, binuksan niya ang kabilang bahagi ng passenger seat malapit sa kanya at doon niya ako pinaupo. Pagkarating namin sa coffee shop ay nangkatitigan pa kaming dalawa, naghihintayan pa kung sino ang mauna sa amin. Caramel macchiato sa akin with frappe. Sabi ko sa cashier. Ikaw Marcos ano sayo? Tanong ko sa kanya para maagaw ko ang atensyon niya. Brewed coffee lang sa akin. Wika niya sa cashier at inabot ang 1,000 bayad sa kahera. Dinagdagan pa niya ang order ng 2 slice ng cake para sa aming dalawa. Masaya kaming nagkwekwentuhan ni Marcos nang dumating ang order namin kaya pansamantalang naputol ang pag-uusap naming dalawa. Mabait si Marcos at palakwento din kaya mabilis din naging palagay ang loob ko sa kanya. Marcos, pasensya ka na kung nahalikan kita sa bar. Naglalaro kasi kaming magkakaibigan ng mga oras na yon. Wala naman ako magawa kundi sundin sila, ayoko naman sabihan nila ng killjoy kapag di ko ginawa. At saka yun kasi ang unang araw namin na nabuo namin ang grupo namin. Pasensya ka na uli sa kapangahasan ko. Paliwanag ko kay Marcos habang nakatingin sa akin. Hindi ko kinaya ang mga titig niya sa akin, kaya iniwas ko na lang ang tingin ko sa kanya. Ang cute mo Marian kapag nahihiya, alam mo bang ang ganda mo? Hayaan mo na yon, nangyari na yon, tapos naman na yon. Gusto lang kitang maging kaibigan kasi malapit na din ako bumalik sa VIF. Nandito lang ako para sa isang bakasyon, malapit na matapos ang bakasyon ko kaya in-enjoy ko na habang wala pa. Matagal na naman ako hindi makakauwi sa Pilipinas kapag nakabalik na ako sa paliwanag niya sa akin. Aalis ka na pala, akala ko dito ka nakatira, di bali okay lang malay mo pag nadalaw ka dito magkita tayong muli. Masaya kong ani sa kanya. Naman, friends naman na tayo. Saka pwede naman tayo magkamustahan, bibigay ko yung number ko sa'yo at kukunin ko ang number mo para naman makausap pa din kita kahit nasa VIS na ako. Wika muli ni Marcos. Malungkot man ako ay hindi ko pinahalata sa kanya. Sayang akala ko pa naman magtatagal ang pagsasama namin. Aalis din pala siya agad. Matapos namin magkape ay namasyal muna kami ng kaunti, pagkatapos ay hinatid niya na ako sa bahay. Bago siya umalis kinuha niya ang number ko at tatawagan niya daw ako pag nakauwi na siya. Masarap kausap si Marcos, palabiro din siya. Isang bagay lang naman ang kinaiinisan niya, ang babaeng hantarang magpakita ng motibo sa kanya. Bukod doon magkaibigan kami kaya maayos ang pakikitungo niya sa akin. Pag nakabalik na kaya siya ng AC ay magiging maayos pa kaya muli ang pag-uusap namin. Mga tanong na nasa isipan ko. Di bale importante nalaman ko ang pangalan niya. Ilang araw mula nang magkakilala kami ni Marcos ay panay na ang tawag at text namin sa isa't isa. Minsan wala nang kabuluhan ang pinag-uusap namin. Nalaman ko mula sa kanya na sa Avis pala siya nagtratrabaho. Kaya lang nang tinanong ko kung ano trabaho niya ay hindi niya sinabi, sikreto daw yun. Hindi ko na lang siya pinilit at baka magalit pa siya sa akin. Excited ako sa pagpasok ngayon dahil ngayon lalabas ang result sa exam namin. May pustahan kasi kami ni Arziel kung sino ang makakuha ng mataas na marka ay ililibre ng natalo sa amin. Pagpasok ko pa lang sa eskwelahan nakita ko na ang mga kaibigan ko na sina Angela, Nessa, Joy at Christina. Nagtataka ako sa mga ito kung bakit pumapasok pa. Kaya sinabi nila sa amin na may binabantayan kasi silang estudyante, kaya nagpapanggap sila para malaya nila mabantayan ito na hindi sila pagdududahan. Siyempre hindi na kami umimik ni Arziel kasi wala naman kami alam sa mga ganyan. Baka kapag napagdesisyonan ko na sumali ay malaman ko na din kung ano ba talaga ang kanilang mga ginagawa. Sa ngayon ay masaya pa naman ako na maging isang simpleng estudyante muna. Pagkarinig namin ni Arziel ng bell ay nagpaalam na kami kanila Angela, Joy, Christina at Kainesa. Pagpasok namin ni Arziel sa classroom ay siyang pagpasok din ni Miss Alvarez. Maging si Arziel ay excited din sa result ng exams namin. Pagkabigay ni Miss Alvarez ng resulta ng exam ay nagkatitigan kami ni Arziel. Yan, anong score mo? Tanong ni Arziel. Hindi ko pa tinitingnan, kinakabahan ko, sabay na lang kaya natin ilapag para makita natin. Sagot ko kay Arziel.
CJ, deal. Sagot niya din. 1, 2, 3. Sabay namin nilagay sa table ang exam namin. Nagulat pa kami sa resulta ng exam, hindi kami makapaniwala ni Arziel na parehas kami na nakuhang score sa examis. Isang malakas na tawa ang narinig ko mula sa kanya. Yan parehas tayo ng score, parehas tayong bagsak. Natatawa niyang wika. Ay, kamote na yan. Sabi ko na nga ba mangyayari to dapat hindi na tayo nagpustahan, sayang lang review natin tapos bagsak pa din. Nakakainis mas marami kasi tayong landi sa aral ayat na pala nating dalawa panay ka kasi pa-cute sa kuya mo habang nag-aaral na damay tuloy ko. Saad ko kay Arziel. Sinisi mo pa ako sira ka talaga, ikaw nga habang magre-review panay text mo, panay ka dutot hindi ka ba napapagod kaka-text? Ani niya sa akin. Hindi, since same tayo ng score, mag-aral pa tayong mabuti at wag tayo magsama mag-review nakakasira ka sa pag-aaral ko. Pang-aasar ko naman sa kanya. Napuno ng malakas na tawanan ang classroom namin dahil sa mga score ng bawat isa. Dahil lahat kami ay busy na sa susunod na subject hindi na kami nagtagpo ng mga kaibigan ko. Masyado kami focus ni Arziel sa pag-aaral dahil malapit na kami graduate kaya halos hindi na din kami uusap. Nagulat ako sa isang message na natanggap ko mula kay Marcos. Are you free tonight? Last day ko na ngayon dito sa Pilipinas, bukas flight ko na pabalik sa Fiji. Baka pwede mo ko samahan uminom sa bar kung okay lang, Marcos. Nang mabasa ko Gmen's message ni Marcos, bigla akong nalungkot, aalis na pala siya bukas, hindi ko na pala siya makikita. Nireplyan ko siya kung anong oras at saan bar kami magkikita. Pagkatapos ko mag-reply ay nagpaalam na ako agad kay Arziel na mauna na, para makapag-ayos pa ako bago kami magkita ni Marcos. Nagpaalam ako kay mommy na magbabar kami ng mga kaibigan ko at paglate na ay kanila Angela na ako matutulog, pumayag naman si mommy kasi kilala niya naman ng mga kaibigan ko. Nakuyari talaga ako sa mga ketiks kapag nalaman nila sila dinahilan ko para lang makasama si Marcos. Pagkarating ko sa bar nakita ko si Marcos na nakangiting kumaway sa akin. Nilapitan ko siya at tumabi ako sa kabilang bahagi ng lamesa. Pasensya ka na Marian, biglaan kitang niyaya, biglaan din kasi ang pagkaalis ko bukas. Wika ni Marcos na gigi kalakas ang boses para marinig ko. Okay lang walang problema, let's enjoy the night na lang kasi sa Vigis iba na naman makakasama mo. Sagot ko sa kanya. Nag-inuman kami ni Marcos habang lumalalim ang gabi, hindi ko namamalayan na napapadami na ang inom ko. Tumugtog ng sweet music ang bar na pinuntahan namin. Dali-dali ko siyang hinatak sa gitna at niyayang sumayaw kami. Noong una ayaw niyang pumayag, pero dahil makulit ako wala siyang nagawa kundi sumunod sa akin. Habang magkasayaw kami ni Marcos inihilig ko ang ulo ko sa kanyang dibdib. Nilulubos ko ang mga oras na magkasama pa kami. Alam mo ba Marian na ang lakas ng epekto mo sa akin? Hindi ko maintindihan ang sarili kong bakit hinayaan kitang mapalapit sa akin. Wika ni Marcos. Pwede bang enjoyin natin ang gabi, kahit ngayon lang bukas alam ko hindi na kita makikita. Naiiyak kong sagot sa kanya. Para akong bata na humihingi ng candy. Dala na din siguro ng nainom ko kaya nasasabi ko ang mga ganitong bagay sa kanya. Matapos ang sweet music na pinagsaluhan naming sayawin ay bumalik kami sa table namin, uminom kaming muli ni Marcos. Hanggang sa niyaya niya na akong umuwi dahil lasing na ako at medyo lasing na din siya. Nasa kotse kami nang bigla ko na lang siyang kabigin at halikan. Nagulat siya sa ginawa ko nang bigla ko siyang halikan nang walang paalam sa kanya. Sa susunod na hahalikan mo ko, make sure na marunong kang humalik at kung paano gumalaw ang bibig mo. I'll teach you how to kiss properly. Wika ni Marcos kasunod ng paghalik niya sa akin. Ako naman ang nagulat sa ginawa niya pero saglit lang naman. Ipinikit ko ang mata ko habang ninamnam ang halik na binibigay niya sa akin. Pilit niyang binubukas ang aking tikom na bibig. Wala akong karanasan sa kahit na anong bagay kaya hindi ko alam kung ano ang gagawin. Napansin niya siguro na para lang akong tuod sa paghalik niya. Kinagat niya ng bahagya ang aking labi kaya naibuka ko ng konti ang bibig ko. Dahilan para magkaroon siya ng access na ipasok ang dila niya sa loob ng bibig ko. Ginalugad niya ng husto ang loob ng bibig ko gamit ang kanyang dila. Unti-unti kong ginaya ang paraan ng kanyang paghalik kaya kahit papaano ay nakakasabay na ako sa kanya. Nag-espadahan na ang aming dila hanggang sa pangapusan kami ng hininga kaya tumigil kami.
Fast learner ha? That's Hinbay girl, wika ni Marcos at muli akong hinalikan. Dahil sa sarap na dulot ng kanyang halik, hindi ko mapigil ang kumawalang ungol mula sa akin. Nararamdaman ko ang mga haplos niya sa akin na may halong pagpisil ang panggigil na naglalakbay sa katawan ko. Unti-unting bumaba ang kanyang halik sa aking liig, kasabay ng pagbaba niya ng suot kong tube. Nahantad sa kanyang harapan ang tayong-tayo kong dibdib at malarosas kong pasas. Napakapit na lang ako sa kanya habang ang halik niya sa aking liig ay nagbibigay init sa aking katawan. Naramdaman ko ang isang kamay ni Marcos na minamasahe ang kanang bahagi ng aking dibdib. Halos tumayo lahat ng balahibo ko sa katawan dahil sa sarap na nararamdaman ko. Ang halik sa liig ko kanina ay gumapang na pababa sa aking dibdib. Naramdaman ko na nasa rosas ko na ang kanyang labi na marahan niyang kinagat-kagat at sinisip-sip habang minasahe ang dibdib ko. Ang sarap Marcos kumawala sa labi ko dahil sa sarap na dulot nito sa akin. Napapakagat labi pa ako dahil sa kakaibang sensasyong nararamdaman ko. Nagulat ako nang bigla niyang itigil ang kanyang ginagawa at itinaas niya ang damit ko at inayos niya ang upuan ng kotse niya. Huwag tayo dito Marian, parehas lang tayong mabibitin. Doon tayo sa lugar na malaya natin gawin ang bagay na gusto natin ngayong gabi. Sasama ka ba sa akin? Tanong ni Marcos sa akin. Sa iyo ako ngayong gabi Marcos. Susulitin ko na ang huling araw na makasama kita. Sagot ko sa kanya. At pinaandar niya na ang kotse niya. Kung saan man niya ako dadalhin ay siya na ang nakakaalam. Basta ngayong gabi handa ko ibigay ang sarili ko sa kanya. Gusto ko pagbigyan ang sarili ko kahit ngayon lang ang makasama siya para matapos na ang kahibangan ko. Nasa sasakyan pa lang kami ay panaihimas na ni Marcos sa mga hita ko. Malaya niyang nagagawang himasin ang mga hita ko dahil naka-miniskirt lang ako at pinaresan ko ng tube. Babaakyat ang kanyang paghimas sa aking mga hita habang nagmamaneho. Kakaibang ungol naman ang lumalabas sa akin habang ginagawa niya ang paghaplos sa akin. Nagulat na lang ako nang huminto na ang sasakyan niya. Kinabig niya ako muli at siniil ng halik na may panggigil. Ang bawat halik niya sa akin kasabay ng paghaplos niya ay nagbibigay sa akin ng matinding init. Muli niyang binaba ang tube ko at pinagsawaan ang aking rosas, halos mabaliw ako sa sarap na pinararanas niya sa akin. Kasabay ng pangpasok niya ng kamay sa aking panty. Lalong nagbigay kilabot sa aking sistema. Sinalat at kinapaka pa niya ang aking perlas ng silangan habang sinisipsip niya ang aking mayamang dibdib. Marcos ang sarap. Mga ungol ko sa loob ng kanyang sasakyan. Nagulat ako nang ipasok ni Marcos ang isang daliri niya sa aking lagusan. Napaigik ako sa gulat dahil nakaramdam ako ng hapdi sa ginawa niya. Bago ako makapagprotesta sa kanya. Sinakop niya muli ang labi ko habang dahan-dahan niyang nilabas-masok ang kanyang isang daliri sa aking lagusan. Kahit na nararamdaman ko ang konting hapdi sa ginagawa niya, hindi ako makapagreklamo dahil sakop niya ang bibig ko. Ang isang daliri ni Van na kaninang pinasok ngayon ay dalawa na. Masakit man sa una pero ngayon ay unti-unting na akong nakikiliti sa kanyang ginawa. Bawat paglabas-masok niya sa aking lagusan ay unti-unting bumilis hanggang sa tuluyan na akong napakapit sa kanyang balikat. Feeling ko may kung anong lalabas sa akin dahil sa kakaibang kiliting nararamdaman ko. Marcos, tama na muna. Mamaya na naihi ako. Wika ko kay Marcos habang abala sa sadila ng rosas ko. Labas mo lang sweetie, first orgasm mo yan. Sagot niya sa akin. Binilisan niya ang kanyang daliri sa paglabas-masok sa aking lagusan. Maya-maya lang tuluyan ang nanginig ang mga hita ko. Parang nawalan ako ng lakas dahil sa nilabas ko. Kumuha siya ng tissue at pinunasan ang aking nilabas sa upuan ng kotse. Habang ang kanyang daliri ay sinipsip niya galing sa aking lagusan. Ang sarap. Wika niya sa akin na may nakakalokong ngiti. Hindi ako makapaniwala na nilabasan ako, daliri pa lang ang gamit niya halos maubusan ako ng lakas. Inayos niya ang suot ko pati ang panty ko na nakababa. Hinang-hina ako sa naganap sa amin sa loob ng kotse. Let's go sweetie, atin ang buong gabi. Hindi pa ako nag-uumpisa kaya maghanda ka. Wika muli ni Marcos. Bumaba na kami sa kotse matapos niyang ayusin ang suot ko. Hindi ako makatayo ng diretso, ramdam ko ang panginginig pa ng hita ko. Napansin niya ata na hindi ako kumikilos kaya binuhat niya na lang ako ng pabridal style.
Habang buhat niya ako, nakakapit ako ng husto sa kanyang liig at baka mabitawan niya ako. Ang loko, napakabango talaga niya, naaadik ako sa apoy niya. Pagpasok namin sa kanyang silid, muli niya akong hinalikan kasabay ng paghubad niya sa akin ng lahat ng aking saplot. Nahihiya ako na makita niya ang kabuuhan ko na walang anumang saplot, kaya tinakpan ko ng dalawang kamay ko ang aking mga kasalanan. Isang ngisi lang ang ibigay niya sa akin, dahil sa ginawa kong pagtakip, kasunod nito, inisa-isa niya ding hubarin ang lahat ng saplot niya sa katawan. Nanginginig ang katawan ko habang unti-unti niya akong pinahiga sa kama. Parang gusto ko atang umatras. Shocks! Ang taba, ang haba, at ang laki. Nasa 6 na pulgada ata ang sukat nito ni Marcos. Bugbog na bugbog ang putubongbong ko neto pag nagkataon. Nagmaihiga niya ako, unti-unti siyang umibabaw sa akin. Hinalikan niya muli ako, dalang-dala na naman ako sa mga halik niya. Muli ko na naman naramdaman ang init na naramdaman ko kanina. Humaplos muli ang kanyang mga kamay sa aking dibdib at marahang minasahe. Ramdam ko na tumutusok sa aking puson ang kanyang anaconda. Dahil na-curious ako, hinawakan ko ang kanyang anaconda, ganoon na lang ang gulat ko nang maramdaman kong napakatigas nito, bigla kong binitawan dahil nabigla ko. Nakita ko pa sa mukha niya ang isang ngiti dahil sa ginawa ko. Unti-unting bumaba ang kanyang mga halik mula sa aking dibdib hanggang sa aking puson, papunta sa aking perlas ng silangan. Napaliyad ako sa ginawa niyang paghalik sa aking perlas ng silangan hanggang sa naramdaman ko na sinusundot-sundot na ng dila niya ang aking napakapit ako sa kanyang buhok dahil sa kiliti na dulot nito na sinasabayan pa niya ng paghimas sa aking dibdib. Marcos, don't stop please, sige pa. Mga salitang lumabas sa aking bibig kasabay ang mga halinghing na nakakakiliti. Shit Marcos, lalabasan na ako uli. Wika ko muli sa kanya. Sige lang sweetie, ilabas mo. Sagot niya sa akin. Hindi nagtagal ay nananginig muli ang aking hita, kasabay ng isang mahabang ungol na kumawala sa akin. Halos ubusin niya lahat ng katas na lumabas sa akin. Nakakunot tuloy ang noo ko nang katingin sa kanya. Ano kaya lasa nun, tanong ko na naman sa sarili ko. Nakita ko muli siyang gumapang sa taas ko. Hinalikan niya akong muli, amoy na amoy ko pa sa bibig niya ang aking perlas ng silangan, mabuti na lang at malinis ako sa katawan kong hindi siguro baka masuka ako. Are you ready, sweetie? Tanong sa akin ni Marcos. Pwede ba nag-umatras? Sa tingin ko mawawarak at malalamog ang putubongbong ko sa'yo. Kasya ba yan sa akin? Ganting tanong ko sa kanya nang umiti lang siya sa akin. Naramdaman ko ang pagtutok ng anaconda niya sa aking lagusan. Nilalaro-laro niya sa lagusan ko na nagbibigay muli ng init sa akin. Hinalikan niya ako kasabay ng bigla niyang pagpasok sa aking lagusan. Areyi! Marcos, masakit. Naluluhang ani ko kay Marcos. Mukhang kalahati palang napasok, masakit na. Tak, thought you're not too virgin. I'm sorry sweetie, pero tiisin mo sa una lang to, mamaya puro sarap na. Tugon niya sa akin. Dahil palaban ako, tiniis ko ang bawat galaw niya sa aking perlas ng silangan, kahit ang totoo parang pinupunit ang loob ko sa sobrang sakit. Ang kaninang sakit na nararamdaman ko ay unti-unting nawala at napalitan ng kakaibang kiliti. Marcos, bilisan mo pa. Ang sarap. Ibaon mo, isagad mo. Mga daing ko sa kanya na sinunod niya naman. Ang init sa loob mo sweetie at ang sikip mo, ang sarap mo. Parang sinasakal ang sandata ko sa loob mo. Ah! Shit! Ang sarapi. Ganting ungol ni Marcos. Bawat ulos ni Marcos sinigurado niya na baon at sagad na sagad, halos tumirik na ang mata ko sa dahil sa sobrang sarap. Hindi ko na alam kung saan ko ibabaling ang ulo ko dahil sa kiliting dulot nito sa akin. Salpukan ng katawan namin ang tanging maririnig sa kanyang silid at ang pinaghalo naming mga ungol at daing. Bilisan mo pa Marcos, lalabasan na ako. Ah! Oh! Shit! Ani ko sa kanya. Kasabay ng isang malakas na pagbaon at pagsagad ay tuluyang na akong nilabasan. Ilang pag-ulos pa ang ginawa ni Marcos ay sumabog na din ang masagana niyang katas sa loob ng aking matres. Hinang-hina ako sa ginawa namin na natili lang siyang nakabaon sa akin. Nagulat ako nang hugutin niya ang kanyang sandata at pinatalikod niya ako. Muli siyang umulos sa aking likuran.
Sagad na sagad at baon na baon, habang hawak niya ang malusog kong dibdib na nakayakap sa isa niyang kamay at ang isa naman ay sumasabunot sa aking buhok habang hawak ang leg ko. Kakaibang sarap na naman ang ibinigay niya sa akin habang mabilis niyang binabaon ang kanyang sandata. Sa aking likuran. Halos tumalsik na ako sa bawat pagbaon niya, mabuti na lang at nakayakap sa akin ang isa niyang braso. Ang sarap mo, Marian, hindi ko akalain na napakasarap mo. Ah! Mga daing niya. Nahawa na din ako sa mga daing ni Marcus, kaya bawat pag-ulos niya at pagbaon tinanggap ko ng buong puso, hanggang sa sabay na kaming sumabog at naghalo na ang masagana naming katas sa kaloob-looban ko. Lupaypay na ako ng bitawan ni Marcus. Halos hindi ko na maigalaw ang katawan ko dahil sa sobrang pagod. Akala ko tapos na siya, tulad ng inaasahan ko, binuhat niya ako paharap sa kanya at pumunta kami sa banyo. Binuksan niya ang shower at hinayaang umagos sa katawan namin. Kasabay ng isang mainit na halik na pinagsaluhan namin. Sinandal niya ako sa wall habang umaagos ang tubig, muli niyang binigla ang pagpasok sa aking lagusan, na pahiyaw ako dahil sa pinagsamang hapdi at kiliti. Matinding kapit sa liig niya ang ginawa ko dahil baka mahulog ako. Niyakap ko ang dalawang hita ko sa kanyang magkabilang gilid at doon muli siyang umulos ng sagad at baon na baon hanggang sa bumilis ng bumilis at tuluyan na niyang narating ang langit na inaasam. Dahil sa sobrang pagod at lasing na din ay nawalan na ako ng malay tao. Nagising ako kinabukasan na masakit ang ulo ko at masakit ang buo kong katawan. Inalala ko lahat ng nangyari sa amin ni Marcus. Ibinigay ko sa kanya ang bagay na matagal kong iniingatan pero hindi ko yon pinagsisihan. Nakita ko na lang ang isang note sa may bedside table. Mariane, salamat sa isang gabi na pinagsaluhan natin. Hanggang sa muli nating pagkikita. Pakilok na ang iyong pinto ng kondo ko pag umalis ka. Maaga kasi ang flight ko. Hindi na kita ginising dahil alam kong pagod na pagod ka, Marcus Draven Alejandro. Tapos na ang kahibangan ko. Umalis na pala siya, ganon pa man hindi ako nakaramdam ng pagsisisi dahil ginusto ko ang may mangyari sa amin. Masakit man ang katawan ko ay pinulot ko ang magadamit ko at sinuot ko. Nang sa tingin ko na okay na ang itsura ko. Lumabas na ako sa kondo niya at nag-abang ng taxi para makauwi. Pagdating ko sa bahay naligo lang ako. At nahiga sa kama, iniisip ko pa din ang pinagsaluhan namin kagabi ni Marcus. Hindi ko akalain na halimaw pala sa kama yon. Lamog na lamog ang puto bongbong ko. Pulang-pula at namamaga. Sana huwag ako magkasakit nito. Nakatulugan ko na lang ang pag-iisip dahil sa sobrang pading pagod ang maramdaman ko sa ilang ulit na pag-angkin sa akin ni Marcus kagabi. Mula ng araw na isinuko ko ang puto bongbong ko kay Marcus. Nagumpisa na ang pagkamis ko sa kanya. Lagi ko pa din siya naiisip. Siguro dahil mahal ko na siya kaya ganoon na lang ang epekto niya sa akin. Isang linggo din ako hindi nakapasok sa eskwelahan dahil nilagnat ako matapos na may mangyari sa amin. Ikaw ba naman mapasa ka ng 6 na pulgada hindi ka lalagnatin? Nag-alala pa sa akin si Mommy dahil bigla akong nagkasakit. Nagilty ako kasi nagawa kong magsinungaling sa kabila ng pag-aalala niya. Alangan naman sabihin ko pinalamog ko yung puto bongbong ko kaya ako nilagnat. Ewan ko lang kung hindi yon mag-hysterical kasama ni Daddy. Kaya mas mabuti nang magsinungaling ako para sa ikakatahimik ng lahat. Kamusta na kaya siya? Namimiss niya din kaya ako? Buti na lang bago ako umuwi pagkagaling sa kondo ni Marcus ay bumili ako ng pills sa pharmacy. Ayoko mabuntis kahit mahal ko si Marcus. Gusto ko kapag nabuntis ako yung tipong mahal niya na din ako, hindi yung ako lang ang nagmamahal. Bukod pa doon madami pa akong pangarap na gustong matupad. Malapit na ang graduation ko, wala man akong honor, importante ay makagraduate ako. Yon lang ang magiging regalo kay Daddy na alam ko naman na ikakatuwa nila ni Mommy kapag nangyari na makatapos ang kanilang anak. Hanggang ngayon wala pa din kaming balita kay Marie kaya isang malaking desisyon ang gagawin ko. Tatanggapin ko na ang alok ni Boss Kiray Marchet, baka ang Hilarious Flower Organization ang sagot sa paghahanap ko kay Marie. Kailangan ko lang ilihim kanila Daddy ang pagtra-training ko. Magdadahilan na lang ako, gusto ko muna mag-ikot-ikot sa ibang bansa bago sumabak sa trabaho. Alam ko naman na pagbibigyan ako ni Daddy sa break na hinihingi ko. Ewan ko lang dito give RZL kung papayagan. Itong mga nakaraang araw napapansin ko parang lagi siyang problemado, hindi ko alam kung bakit.
Mabuti pang puntahan ko na lang siya sa bahay nila, kasi ayaw niya naman magpakita sa amin. Papunta ako sa bahay nila Arziel, malapit lang naman sa amin ang bahay nila 30 minutes lang naman ang layo kapag sumakay ka ng jeep mula dito or kahit taxi. Pagkarating ko sa bahay nila ay pinagbuksan agad ako ng katulong nila at pinaakyat sa kwarto ni Arziel. Arziel! Arziel! Si Marian Tudzi. Pagtawag ko sa kanya habang kumakatok sa pintuan niya. Maya-maya lang ay bumukas na ang pinto. Kita ko sa mukha niya ang pamamaga ng mata niya, kaya alam ko na may problema talaga siyang malaki. Pumasok ako sa loob ng kwarto niya at nilock ko ang pinto. Niyakap ko siya ng mahigpit at tinanong kung ano ba ang problema niya. May problema ka bang hindi sinasabi sa akin, Arziel? Pwede mo naman i-share kung nabibigatan ka na dyan, bata pa lang tayo ay magkasama na tayo, parang magkapatid na ang turingan natin. Pagtatampo ko kay Arziel. Yan si kuya. Gusto kong iwasan si kuya, tulungan mo ko, baka kapag pinagpatuloy ko ang kahibangan ko sa kanya magkagulo ang pamilya namin. Wika ni Arziel na umiiyak. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko kay Arziel. Yan wag mo ko husgahan pero alam ko maintindihan mo ko. Kami ni kuya may nangyayari na sa amin. Iniwasan naman namin pero mas matindi ang pagmamahal ko sa kanya, kaya naisuko ko ang sarili ko sa kanya. Paulit-ulit ko na naibigay ang sarili ko kay Kuya Yan. Paliwanag ni Arziel sa akin. Alam ko ang bigat na nararamdaman niya, takot si Arziel malaman ng magulang niya dahil ayaw niyang itakwil siya ng mga magulang niya dahil kasalanan ang relasyon nila ng kuya niya. Paano kung mabuntis ka niyan, Arziel? Ano setup niyo ni Kuya Gideon? Sunod-sunod na tanong ko kay Arziel. Na-injection ako ng shots para hindi mabuntis yan. Gusto ni kuya na hindi ako mabuntis para walang maging problema sa amin. Walang sinabi si kuya tungkol sa amin. Basta pag kailangan niya ako, pumapasok siya tuwing gabi sa kwarto ko para pagsaluhan namin ang isa't isa. Muling paliwanag ni Arziel. Kaya mo bang iwasan si kuya? Dahil kung kaya mo at gagawin mong tama ang lahat, sumama ka sa akin. Papasok na ako sa grupo nila Angela. Tatanggapin ko na ang offer na sumali sa grupo ng Hilarious Flower Organization. Gusto ko na makita ang kapatid ko kung sila ang magiging daan para makita ko ang kapatid ko. Isusugal ko ang sarili ko, Arziel. Kaya kung desidido ka, sumama ka sa akin, sabay tayong mag-training at magpalakas para sa pagbabalik natin, isa na tayong matapang at kaya nang harapin lahat ng panganib sa buhay natin tulad ng ibang grupo natin sa Ketix. Pahayag ko kay Arziel. Sasama ako yan, tatakas ako dito para maiwasan si kuya at para mawala ang guliti ko kanila mom and dad. Bahala na kung magalit si kuya, ang importante ang sarili ko naman ang iisipin ko yan. Sagot sa akin ni Arziel. Niyakap ko si Arziel. Tulad niya, gusto kong maayos at maging matapang na kayang protektahan ang sarili. Alam ko na hindi magiging biro ang training na kakaharapin namin pero kakayanin namin para sa pangarap naming nais marating. Alam mo ba, Arziel, tulad mo ay nakagawa din ako ng isang desisyon dahil sa pagmamahal. Naisuko ko na din ang sarili ko sa isang ekstranghero. Naalala mo ba yung nakahalikan ko sa bar noong naglaro tayo? Tanong ko kay Arziel. Don't tell me yan, bumigay ka sa taong yon. Tanong din sa akin ni Arziel. Naging magkaibigan kami ng 1 linggo, noong huling araw niya dito sa Pilipinas isinuko ko ang sarili ko sa kanya. Paggising ko, wala na siya, umalis na siya. Nagiwan lang siya ng isang sulat na nagsasabi na sa muli naming pagkikita. Naalala mong umabsent ako. Ayon ang araw na may nangyari sa amin. Nagkasakit ako, tulad mo ayoko din mabuntis kaya bago ako umuwi noon bumili ako ng pills. Alam mo ba na miss ko na siya? Paliwanag ko kay Arziel na umiiyak din. Isang mahigpit na yakap ang ibinigay niya sa akin. Tanda na hindi niya rin ako hinusgahan. Dahil tulad niya nagmamahal lang din ako. Parehas kami ng kapalaran, yung pag-ibig namin sa taong mahal namin ay walang kasiguraduhan. Nangako kami na magiging matapang at matatag na babae yung kayang protektahan ang sarili sa kahit na sino. Hilarious Flower Organization, see you soon. Graduation day namin ni Arziel ngayon sa kursong Bachelor of Science in Business Administration, major in Management. Masaya kaming dalawa dahil sa wakas ay ito na ang pinakahihintay naming dalawa para maisakatuparan ang aming plano, ang sumali sa Hilarious Flower Organization.
Nakausap ko na si Boss Kiray Marchet, tinawagan ko ito gamit ang calling card na binigay niya sa akin at sinabi ko na tinatanggap ko na ang alok niya na maging isa sa kanila. Sinabi ko din sa kanya na kung maari ay makasama ko ang kaibigan ko na si Arziel sa pagtra-training tulad ko ay may gusto din patunayan sa sarili. Mabuti na lamang at pumayag siya sa hiniling ko sa kanya. Mabait naman siya kausap. Pinangako niya sa akin na oras na makapasok ako sa kanilang grupo ay tutulungan niya ako na mahanap si Marie. Masaya ako nang sinabi niya sa akin na tutulungan niya ako na makita ang nawawala kong kapatid. Alam ko na hindi ko pagsisihan ang pagsali sa grupo ng mga kaibigan ko. Maging si Arziel ay nakahanda na. Ang bruha, ang maleta niya ay nandito sa kwarto ko, unti-unti niya nilalagyan ng mga damit niya na bibit-bitin para daw hindi maghinala ang mga tao sa bahay nila na may pinaplano siya. Surprise din ang gagawin namin pagsali sa Hilarious Flower Organization sa mga kaibigan namin. Sa totoo lang mamaya pa namin planong sabihin ni Arziel sa kanila pagpunta nila dito sa bahay mamaya para ay celebrate ang graduation namin ni Azriel. Madaming pinalutong pagkain si Mommy dahil alam niya na pupunta uli dito ang mga kaibigan ko at kaibigan ni Drake. Sumali na naman si Drake sa bonding namin dahil tulad namin ni Arziel ay graduate na din si Drake ng criminology kaya double celebration ang gaganapin mamaya dito sa bahay. Ang sabi ng mga kaibigan ko okay lang naman sa kanila ang mga kaibigan ni Drake. Parang si Christina lang ang hindi maganda ang mood nang nalaman niya kasama namin ang kaibigan ni Drake. Nakikita kasi namin magkakaibigan na medyo asar si Christina sa kaibigan ni Drake na si Cyrus Kevith Coleman dahil ang lakas mang asar. Hindi pa naman mahilig si Christina sa mga asaran na hindi niya naman ka-close. Saka si Yvette masyadong feeling gwapo kay Tina kaya asar na asar si Tina. Mabuti nga hindi niya pinapatulan dahil pag nagkataon kawawa sa kanya ang payatot na yon. Excited kami ni Arziel mamaya kapag sinabi namin na magjo-join kami sa organization nila, gusto namin makita ang mukha nila kung ano ang magiging reaksyon nila. Sana makayanan namin ni Arziel ang training dahil kung hindi namin makakayanan magiging malaking kabiguan namin ito. Dahil sa pag-iisip ko ng mga bagay-bagay hindi ko na malaya na malapit na pala ang oras ng graduation namin. Napakabilis ng oras, mabilis akong gumayak para maligo para mamaya pagtawag nila Mommy ay nakaredy na ako. Tiningnan ko ang sarili ko sa salamin, nakikita ko ang kislap sa mata ko dahil sa hindi ko maitago ang sayang nararamdaman ko. Pagbaba ko sa hagdanan nakita ko si Drake na nakatulala sa akin nang makita niya ako, maging si Daddy at Mommy ay nakangiti. Happy graduation day anak, kamukhang kamukha mo talaga ang iyong ina. Alam kong proud na proud sa'yo ang mommy mo dahil isa sa pangarap niya ay makita kang nakapagtapos ng pag-aaral. Wika ni Dad. Proud din ako sa'yo yan kahit hindi ka galing sa akin ay parang tunay na anak ang turing ko sa'yo dahil sa'yo natupad ang pangarap ko na magkaroon ng anak na babae. Wika naman ni Mommy Nora. Napakapalad ko sa mga magulang ko kasi lahat ng pagmamahal at pangunawa ay binibigay nila sa akin. Napansin ko si Drake na tulala pa din kaya tinapik ko siya. Hay! Drake, laway mo na tulo na. Wika ko kay Drake. Ano ba yan basag trip ka naman. Akala ko kasi Diyosa na bumaba sa lupa ang nakita ko kanina, kaya natulala ako. Kahit kailan napakabigat ng kamay mo ang sakit. Sagot ni Drake na himas-himas pa ang brasong tinapik ko. Alam ko naman na kasi maganda ko, bakit parang duda ka pa sa nakita mo, tusukin ko kaya yung mata mo. Nakakagigil ka. Nakangiting saad ko kay Drake. Halika dito yan yakapin mo si Kuya, happy graduation day sa prinsesa ng pamilya. Masayang ani ni Drake. Niyakap ko si Drake, kahit na ganito ito sa akin, malakas mang asar, alam ko naman na mahal ako nito, kahit na hindi kami magkadugo. Ramdam ko na kapatid ang turing niya sa akin. Happy graduation day din sa'yo Kuya kong pogi. Muli kong wika kay Drake at pinisil niya ang tungki ng ilong ko na lagi niyang ginagawa tuwing bata pa kami. Matapos ang dramahan namin ng pamilya ko, ay nagpunta na kami sa venue kung saan gaganapin ang aming graduation sa Pixie sa Maynila. Pagkarating namin sa venue, naghiwalay na kami ni Drake kasi magkaiba ang kursong naming kinuha sila mommy namin ay magkasama sila ni Daddy sa upuan. Nakita ko si Arziel na kasama din ang pamilya niya. Pagkakita niya sa akin, mabilis niya akong niyakap at binati ng happy graduation. Masayang-masaya kaming dalawa dahil nagbunga na ang mga pagsisikap namin para sa pangarap namin at sa pamilya namin.
At the house after graduation. Pagkatapos ng seremonya kanina sa graduation ay nagkahiwalay na kami ni Arziel dahil may kanya-kanyang lakad ang pamilya namin. Sinabi ko na lang sa kanya na magkita kami mamaya sa bahay para sa graduation celebration naming magkakaibigan. Ilang sandali pa sumapit na ang oras, unti-unti nang dumating ang mga kaibigan ni Drake maging ang mga kaibigan ko. Muli na naman umingay ang bahay namin dahil sa mga kaibigan namin ni Drake. Masaya kaming lahat na kumakain na may halong konting asaran at kamustahan. Niyaya ko ang mga kaibigan ko sa kwarto ko para sabihin sa kanila ang surprise namin ni Arziel sa kanila. May sorpresa kami ni Arziel sa inyo. Bungad ko sa kanila pagkaupo nila sa kama ko. Ano naman, huwag niyo sabihin pinakain niyo na ang puto bongbong niyo. Tanong naman ni Nessa. Nagkatawanan naman ang buong barkada dahil sa sinabi ni Nessa. Hindi naman kasi yon, bakit ba ganyan kayo mag-isip sa amin niyan yan? Natatawang sagot ni Arziel. Eto na nga kasi, kinausap ko na si Boss Kiray Marchet at tinanggap ko na ang offer niya na sumali sa grupo niya. Kasama si Arziel. Paliwanag ko sa kanila. Natawa ako sa itsura nila matapos kong sabihin na sasali kami sa grupo nila. Yung mukha nila epic kaya natawa kami ni Arziel dahil halos lumuwa ang mata nilang apat sa sinabi namin. Sure na ba kayo sa desisyon nyo? Hindi biro ang training sa pagiging agent na katulad namin. Wika naman ni Joy. Ang tanong dyan, kung kakayanin nila ni Arziel ang training field. Sagot naman ni Angela. Naniniwala ako na kakayanin nila, tulad natin noong una akala natin hindi natin kaya, dahil may dedikasyon tayo at may nais marating ay nakayanan natin ang hirap sa training ground. Wika naman ni Christina na nakangiti. Basta anumang hirap ang maranasan nyo doon, huwag kayong susuko. Lagi niyong itatak sa isip nyo na kaya kayo sumali ay dahil may gusto kayong marating. Ani naman ni Angela. Kung buo na ang desisyon yung dalawa, suportahan namin kayo dyan na vision ko na magkakasama na tayo sa mission. Excited ako dyan. Wika naman ni Joy. Niyakap nila kami ni Arziel at pinayuhan pa ng mga ilang bagay na dapat namin paghandaan sa pagpasok sa training facility ng Hilarious Flower Organization. Nakahanda na ang mga dadalhin ko sa pagpunta ko sa training ground ng Hilarious Flower Organization. Lingid sa kaalaman ng pamilya ko, ang akala nila ay magbabakasyon lang ako, pero hindi nila alam na pupunta ako sa isang training facility para magsanay para maging isang mahusay na agent. Bago ako umalis niyakap ko muna sila kagabi bago ako natulog. Mamimiss ko si Mommy at Daddy, mga ilang buwan din kaming hindi magkikita. Mabuti na lang at pinayagan ako ni Daddy, regalo niya daw sakin ang isang vacation para sa aking graduation dahil pag-uwi sasabak na ako sa training para pamahalaan ang negosyo namin. Madaming paalala si Mommy sakin, mga dapat gawin at hindi dapat, habang nasa bakasyon ako. Pumunta din ako sa kwarto ni Drake, mamimiss ko ang loko na to araw-araw kasi kaming nagbabangayan kaya mamimiss ko ang presensya nito kapag umalis ako. Binilin ko si Mom and Dad sa kanya. Umpisa na din ang training ni Drake sa pagpupulis kaya magiging busy din ito. Ganoon pa man ay pinaalalahanan ko siya na bantayan pa din sila Mommy habang wala ako. Maaga pa lang nasa bahay na ako ng mga kaibigan kong ketik sila kasi ang maghahatid sa amin ni Arziel sa training ground sa Quezon, ilang buwan kaming mamalagi doon para maging mahusay kagaya ng mga kaibigan namin. Habang hinihintay namin si Arziel na dumating, nag-aalala kami sa kanya, baka kasi hindi ito pinayagan at baka hindi ito nakatakas sa kanila para sumama sa akin. Nagulat na lang kami nang biglang bumukas ang pinto, nakita namin si Arziel na mugto ang mata at namamaga. Mukhang galing ito sa matinding pag-iyak. Gustuhin man namin siya tanungin, minabutin lang namin tumahimik. Sasabihin naman niya sa amin kung anong problema niya paghanda na siya. Umalis na kami sa bahay at sumakay lang kami sa isang close van na maghahatid sa amin sa Quezon. Habang nasa biyahe kami, panay titigan namin nila Angela at Christina. Inisip din nila si Arziel dahil tahimik lang ito at mukhang malalim ang dinadalang problema. Arziel, okay ka lang ba? Bakit namumugto ang mata mo? Okay lang sakin kung ako lang ang tutuloy kung hindi ka pinayagan. Wika ko sa kanya. Okay lang ako, wag niyo ko intindihin. Magpapalakas ako yan at sa pagbabalik ko, ibang-ibang Arziel na ang haharap kay kuya. Hindi na ako ang Arziel na kayang-kaya niyang paikutin sa mga kamay niya. Gagamitin ko ang galit ko sa kanya para maging isang magaling na agent balang araw. Sabay iyak ni Arziel.
Hindi man namin alam kung anong mangyari sa kanya, sapat na ang narinig namin na ang pinaghugutan niya ng galit ay ang kuya niya. Niyakap na lang namin si Arziel at susuportahan sa lahat ng gusto niya, kaya hindi na kami nag-usisa sa kanya. Pagkarating namin sa Quezon, nakita namin si Boss Kiray Marchet alias Kadupul at si Maria Claudia alias Santan. Binati kami ni Boss Kiray samantalang si Santan ay sinimangutan lang kami. Akala mo naman ang ganda niya, mukha naman siyang tikamias. Pinaglihi ata ng magulang niya sa sama ng loob. Iniwan na kami ng mga kaibigan namin sa training facility dahil hindi na sila pwedeng magtagal dito dahil kabilin-bilinan na isa sa mga rules dito ay bawal magstay ng matagal ang mga naghahatid sa mga trainee. Matapos namin magyakapan at konting mga bili nila sa amin ay umalis na sila. Andito kami sa loob ng opisina ni Boss Kiray nang may ibigay sa aming papel si Boss Santan. Basahin daw namin kasi yon ang rules and regulations ng training facility at mga dapat naming gawin. Ang buhay ng isang trainee ay puno ng hamon, disiplina, at pagsubok upang maihanda sila sa pagiging ganap na agent. Narito ang ilang aspeto ng magiging buhay nyo sa loob ng 6 na buwan. 1. Mahigpit na pagsasanay training. Physical fitness. Kailangan ninyong maging handa sa pisikal na aspeto. Mayroong araw-araw na ehersisyo tulad ng jogging, push-ups, sit-ups, at iba pang drills para mapanatili ang kalakasan. Tactical training. Itinuturo ang paggamit ng baril, self-defense techniques, at iba't ibang taktika sa law enforcement. Marching drills. Isinasagawa ang regular na marching drills upang mapalakas ang disiplina at teamwork. 2. Pag-aaral ng teorya at batas. Subjects. Kabilang sa mga inaaral ang criminal law, human rights, police ethics, rules of engagement, at iba pang legal na aspeto ng pagiging ganap na agents. Seminars. May mga lectures at seminars na tumutok sa mga pangunahing kaalaman sa batas at tamang gawi sa operasyon. 3. Disiplina at paggalang. Strict rules. Kailangan nilang sundin ang bawat patakaran ng training institution, mula sa tamang damit hanggang sa tamang oras ng pagkain at pagtulog. Chain of command. Natututunan nilang sundin ang mga nakatataas at magpakita ng respeto sa mga kasamahan. 4. Limitadong oras para sa sarili. Karaniwang sinusunod ang isang strict schedule mula madaling araw hanggang gabi, kaya't limitado ang oras para sa personal na gawain. Kadalasan, walang access sa mga cellphone o social media upang mapanatili ang focus. 5. Emotional at mental challenges. Homesickness. Maraming trainees ang nahihirapan sa pagkakalayo sa kanilang pamilya. Pressure. Mataas ang demand sa kanila at maaaring makaranas ng stress mula sa mahigpit na pagsasanay. 6. Espiritu ng samahan. Nagkakaroon sila ng malalim na ugnayan sa kanilang mga batchmates dahil sabay-sabay nilang pinagdadaanan ang hirap ng pagsasanay. Teamwork ang mahalaga sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay bilang trainee. 7. Pagkain at tirahan. Madalas ang pagkain ay simple, ngunit sapat para sa pang-araw-araw na pangangailangan ng trainee. Nakatira sila sa barracks o dormitory-style accommodations kung saan mahigpit ang patakaran. 8. Panghuli, ang layunin. Sa kabila ng lahat ng pagsubok, ang mga agent trainees ay nakatuon sa layunin na maging tagapaglingkod sa bayan at tagapagpatupad ng batas. Ang kanilang determinasyon ang nagtutulak sa kanila upang malampasan ang lahat ng hirap. Sa kabuuan, ang buhay ng isang agent's trainee ay isang mahalagang yugto na humuhubog sa kanilang pisikal, mental, at moral na aspeto para maging handang magsilbi sa lipunan. Matapos kong basahin ang nakapaloob sa papel ay nagkatinginan kami ni Arziel. Nakita ko ang determinasyon niya sa mga mata niya. Kaya alam ko nakakayanin naming dalawa ang training na to. Maraming hirap kaming pagdadaanan. Base sa mga nabasa ko, kaakibat nito ay isang matinding sakripisyo at tapang ang dapat pairalin, hindi lamang talas ng isipan. Dahil malayo ang aming pinangalingan, pinagpahinga muna kami ni Boss Kiray. Bukas na daw kami magumpisa sa training namin. Bago kami ihatid ni Boss Santan sa aming magiging silid ay tinanong muna kami kung desidido na kaming sumali. Kung ang sagot namin, kailangan namin pirmahan ang mga dokumentong binasa namin kanina. Mabilis naming pinirmahan ni Arziel ang ilang dokumento at hinatid na kami ni Boss Santan sa aming magiging silid. Pagkarating ko sa silid ko ay nahiga lang ako sa higaan. Hindi kami magkasama ni Arziel sa silid, hiwa-hiwalay ang higaan ng bawat trainee. Alam ko na makakayanan ko ang hirap dito.
Bukas panibagong simula, panibagong pagsubok na kakaharapin. Sabay kaming pumasok ni Azriel sa loob ng mismong training facility. Namangha ako nang makita ko ang kabuuan ng lugar. Ang lawak naman pala dito sa loob. Manghang komento ko. Nang lingunin ko si Azriel ay wala siyang reaksyon at blanko lang itong nakatingin sa harap. Umismid ako dahil doon at habang abala ako sa pagtingin-tingin ko sa buong lugar ay huminto ang mga mata ko kung nasaan nakalatag ang maraming B-atril at ibang sandata. Naglakad ako papalapit doon at hindi napigilan ang sarili kong hawakan ang ilang klase ng baril. They call that Desert Eagle, 50D. Its range are 100 tandang bawas 200 yards, with a high damage. Usal ng kung sino kaya nilingon ko iyon. Nakita ko ang isang lalaki na malapad ang ngiti na iginagawad sakin. Bahagya namang kumunot ang noo ko dahil doon. This is the Smith & Wesson 500 Magnum, its purpose. Hunting, self-defense and tactical. Caliber, 500 f BA Magnum, barrel length, 8.38 inches, 21.3 cm, weight 4.5 pounds, 2 kilo. Effective range, 100 tandang bawas 200 yard and a high damage. Paliwanag niya ulit sakin. Tahimik lang ako at nakikinig dahil wala pa naman ako gaanong alam sa mga gi-atril. Gusto mong ipagpatuloy ko pa? Biglang tanong nito. Agad akong tumango sa kanya at ibinalik niya ang kanyang tingin sa mahahabang bi-atril. And this is what we called a rifle, ani nito. Kinuha niya ang baril sa mismong kinalalagyan nito at iniharap sakin. Nagulat naman ako dahil sa laki nito at sigurado akong napakabigat ng baril na iyon. His name is Dimsmilan Kiev Negatibo 50.50 bien. Purpose, sniper, anti-material, and counter-terrorism. Caliber, 50 bzm, 12.7 ithan, barrel length 20 inches, 73.7 cm, overall length, 57 inches, 144.8 cm, effective range, 1,500 tandang bawas 2,000 yards muzzle energy, 12,000 disbit, 16,300 damage, extremely high. Saad niya. Nakaawang lang ang bibig ko dahil hindi ko gaanong naintindihan ang sinasabi niya. Pasensya na, alam kong hindi mo pa gaanong naintindihan. Paghingi niya ng paumanhin. Agad akong umiling para ipakita sa kanya na okay lang dahil kakapasok ko pa lang naman talaga. Okay lang po, gusto ko din talagang matuto at mabuti na iyong nagkwento kayo sa akin tungkol sa mga gi-atril. Kahit papaano ay may ideya na ako tungkol sa kanila. Paliwanag ko sa kanya. Magsasalita pa sana siya, ngunit agad nang nagsalita ang lalaking in charge para sa training namin ngayon. Kaya nagpaalam na ako sa lalaki at agad na lumapit kay Azriel. Saan ka ba galing? Hindi tumitingin tanong nito sakin. Diyan lang. Mahinang sagot ko at sinubukang magseryoso. Nakita ko ang isang may kalakihang katawan ng lalaki na tumango sa harapan naming lahat, inisa-isa niya pa kaming tiningnan bago siya nagsimulang magsalita. As Director of Special Operations, I oversee the most elite agents in the government's employ. Our training program pushes recruits to their limits. We select only the top 1% of applicants who undergo rigorous physical conditioning, martial arts training, and tactical strategy. They learn advanced marksmanship, explosives handling, and surveillance techniques. Mental toughness is also crucial. We teach them to withstand interrogation, manipulate targets, and maintain cover. Parang kulog na usal ito. Bagay din sa kanya maging direktor ng special operation dahil sa tindig niya, natitiyak kung kaya niyang pamunuan ang mga agents, bukod pa doon ang Yomi. Muli itong naglakad papunta sa kaliwang bahagi, habang ang mga mata ay nasa amin lang, hindi niya iyon inaalis at halos maramdaman ko na pati kaluluwa ko ay tiningnan niya. Advanced training phase includes simulated missions, live fire exercises, and scenario-based training. Anya at sandaling huminto sa pagsasalita. Marahas ang naging paghinga niya at muling inangat ang tingin sa aming lahat. Agents learn to navigate complex environments, evade detection, and execute precision strikes. We also emphasize language skills, cultural immersion, and cyber warfare expertise.
Our instructors are veteran operatives who have executed high-stakes missions worldwide. They impart real-world experience, ensuring our agents are adaptable and lethal. Dugtong niya. Nagtaka ako nang bigla siyang sumenyas at maya-maya lang ay sunod-sunod na nagsilapitan ang kung sino-sinong tao sa kanya. May mga babae at lalaki din. After completing training, agents undergo comprehensive evaluations. We assess their skills, loyalty, and psychological stability. Those who pass are deployed globally, conducting high-priority missions. Our operatives are ghosts, invisible, efficient, and deadly. They operate outside conventional military protocols, answering directly to me. Their existence is closely guarded secret, known only to a select few within the government. He said in a low tone. He took 2 steps, papalayo sa amin. Kung ano man ang mangyari dito ay dito lang. If you die during the training, then condolence. We won't mourn with you. And those who will survive will keep undergoing training and will start their first and deadly mission. Babalang saad nito at agad na umalis sa harapan namin. Nang tuluyan na siyang mawala sa paningin ko ay siya namang pagsulpot ng isang babae. I think she's isa ito sa mga professional agents ng organisasyong nag-recruit sa amin ni Azriel. Let's start with a hand-to-hand combat. Saad ng babae. Sandali akong natigilan dahil wala akong gaanong alam sa ganon. Isa-isa niya kaming tiningnan hanggang sa huminto ang mga mata nito sa akin. You, step forward. Saad nito sa akin. Agad akong humakbang papalapit sa kanya at ganon na lang ang gulat ko nang bigla siyang nagpakawala ng suntok. Mabuti na lang at alerto ako at nailagan ko iyon. Nagkatinginan kaming dalawa at sumilay ang isang nakakalokong ngisi sa mukha nito dahil sa mabilis na pag-ilag ko. Not bad for a first-timer like you, ha? Komento nito. Akala ko ay okay na, pero gumalaw ang kanyang binti at tumama iyon sa hita ko kaya bumagsak ako sa sahig. Not so fast, darling, you still have a lot of things to learn. Nakangising usal niya sa akin. Bumuntong hininga ako at padabog na umayos ng tayo mula sa aking pagkakabagsak. It's due and it's the first time so I'm not that good enough. Inis na sagot ko sa kanya. Tumawa ang babae at patapong ibinigay sa akin ang maninipis na gloves. I like you. Saad nito. Hindi ko pa man naisuot ang gloves ko ay kaagad na siyang umatake. Nailagan ko ang ibang ginawa niya pero hindi lahat. Pata. I hissed. Napipiko na talaga ako. Napaluhod ako sa sahig nang bigla siyang tumakbo papalapit sa akin. Nagpakawala siya ng isang sipa at tatama iyon sa pangako, pero mabilis kong ipinosisyon ang dalawang kamay ko doon para ganitong pangdepensa. Ginamit ko ang pagkakataon iyon para hawakan ang binti niya at malakas iyong inikot para bumagsak siya. And I succeed. Whew! First time mo pa talaga? Rinig kong komento niya. Sadly, yes. Magili na sagot ko sa kanya. Muli siyang tumayo, nagulat ako nang may kasama ng kutsilyo ang paggalaw niya. Ginagawa ko ang makakaya ko para ilagan iyon. Don't just avoid enemy attacks, hit me also. Bulyaw niya sakin. Patuloy ako sa pag-ilag sa kanya dahil ayaw kong magkapeklat ang magaganda kong balat, baka wala nang papatol sa akin dahil may peklat ako. Asik ko nang natamaan ang balikat ko. Iginalaw ko ang mga paa ko para sipain siya at tumama iyon sa kanyang tagiliran. Focus. Don't think of anything else when you're fighting. Kapag ginawa mo yan habang nasa kalagitnaan ka ng misyon ay matatapos ang buhay mo. Madilim na ekspresyong sabi niya sakin. She threw a strong kick to me and aiming for the face, pero nailagay ko ang braso ko doon kaya hindi natamaan ang mukha kong maganda. Pero ganun na lang ang panlulumo ko nang maalala ko na ang balikat kong ginamit kong pangsangha ay yung nasugatan kanina. Inu at Nina. Mura ko habang dinadama ang hapdi ng balikat ko. You have a good reflexes, isa ka sa pinakamagaling na nakalaban ko, and I can't believe na unang beses mo sa ganito. Saad niya sakin. Tumingala ako sa kanya at hindi makapaniwala siyang tiningnan. Inilahad niya ang kamay niya sa akin at agad ko namang iyong tinanggap at tinulungan niya akong tumayo ulit. Shooting skills mo ang susunod na magiging training. Saad niya at mahinang hinampas ang aking puwet. Tumawa siya at ganun din ako. Lintek na training yan, may peklat na tuloy ako.
At sabay pa kaming natawa dahil sa sinabi ko. Ang pag-iensayo sa pagbaril para sa inyong mga agents ay isang mahalagang bahagi ng inyong training. Nagbibigay ito ng mga kasanayan sa paggamit ng baril, pagtutok at pagpigil sa pagbaril. Ang mga trainee ay tinuturuan din ng mga teknik sa paghinga at pagpapakalma upang mapabuti ang kanilang kakayahan. Paliwanag ng isang lalaki. Iba iyong nasa hand-to-hand combat noong nakaraang araw at iba din ang nasa harapan namin ngayon. Tingin mo ba iba-iba ang magiging training leader dito? Tanong ko kay Arziel. Nagtiimbagang lang ito at hindi ako sinagot. Ibinalik ko lang ulit ang tingin ko sa harapan at nakinig ng maayos sa nagsasalita. Ang mga trainee ay pinapakitaan din ng mga advanced na technique sa pagbaril, tulad ng pagbaril sa mga moving target, multiple target, at low-light conditions. Tinuturuan din sila ng mga taktika sa pag-clear ng mga kwarto at gusali, at paggamit ng cover at concealment upang makamit ang mga tactical na kalamangan. Dugtong nito at kumuha ng isang baril. Ikinasa niya iyon at ganun na lang ang gulat ko nang bigla niya iyong ipinutok. Sinundan namin ang tingin kung saan nakatutok ang baril niya, at nakita ko ang butas na pader. Gumalaw ulit ang kamay nito at inilapag ang baril sa kanyang lamesa. Ang pag-iensayo sa pagbaril ay hindi lamang tungkol sa paggamit ng baril, kundi pati na rin sa mental na paghahanda. Ang mga trainee ay tinuturuan ng mga teknik sa pagpapanatili ng mental na focus, pagpapakalma sa stress, at visualisasyon upang mapabuti ang kanilang pagganap sa mga simulado at tunay na mga sitwasyon. Muling usal nito at palakad-lakad sa harapan namin. And now Lee. Pabiting usal nito. Bigla akong nakaramdaman ng excitement dahil doon. As an agent, you should avoid emotional attachment to your targets, because it will kill you before you could kill them. Malamig na usal nito. Nagtaka naman ako dahil sa sinabi niya, naunawaan ko iyon, pero hindi ganun kaklaro. I know some of you ay hindi naiintindihan ang ibig kong sabihin. Usal niya at tipid na ngumiti. Enemies will use a spawn against all of you, when they found out you're planning to kill them. Anya. Napasinghap naman ako doon. Enemy pretends to be close and friendly to you, and later on you will find out that's they're one of them and boom. You die. Paliwanag ng instructor sa amin. Kumibot-kibot pa ang labi ko dahil doon. As an agent, it's crucial to remain focused and composed while on the job. Avoid emotional attachment to your target or the situation, as it can cloud your judgment and increase the risk of mistakes. Stay alert and aware of your surroundings, constantly scanning for potential threats or escape routes. Maintain a safe distance from your target until the optimal moment to strike, and be prepared for unexpected obstacles or complications. Sandali siyang tumigil at biglang binuksan ang monitor sa aming harapan. Isa iyong sketch at may nalagay doon na, exit and entrance. This is how you make plan, kung saan kayo papasok at lalabas. Saad niya at muling hinarap sa amin. Inilagay nito ang dalawang kamay niya ay kanyang harapan at mataimtim na nakatingin sa aming lahat. When executing your mission, prioritize stealth and discretion. Avoid unnecessary violence or noise, which can attract unwanted attention and jeopardize your success. He said with a gold lace to us. What not to do is just as important as what to do. Never underestimate your target or the situation, as complacency can lead to fatal mistakes. Avoid getting caught up in personal vendettas or emotional motivations, as they can compromise your professionalism and increase the risk of failure. Don't leave behind unnecessary evidence or clues, and always have a contingency plan in place for unexpected events or complications. Mahabang paliwanag niya. Diyos ko naman, bakit panay English? Wala ako gaanong maintindihan sa usapang ito. Reklamo ko sa utak ko. Ayaw kong sabihin dahil baka tumihaya ako dito sa kinatatayuan ko dahil binaril niya na ako. Let's proceed to the guns. Anya at naglakad. Sumunod kami sa kanya hanggang sa makarating kami sa lugar kung saan nakalagay lahat ng baril, from hand gurus, snipers and rifles. May naka-assemble din na gihimba sa tabi nito. Kinuha niya ang isang maliit na baril, ay 45 pistol at hinarap iyon sa amin. The first one discusses the basic components of a gun. The barrel is the metal tube through which the bullet travels when fired.
Panimula nito at ipinakita sa amin ang bahagib iyon na sinasabi niya. Inilapag niya iyon at muling nagpatuloy sa kanyang sasabihin. The chamber key is the small compartment at the rear of the barrel where the cartridge is seated. Anti-action refers to the mechanism that loads, fires, and ejects the cartridge. Common types of actions include semi-automatic, revolver, and bolt action. Ibig sabihin nito ay hindi mo na kailangan ikasa pa ang iyong baril dahil hanggang mailaman ang magazine, puputok at puputok ito. Paliwanag niya. Huminga ako ng maluwag dahil mas naunawaan ko ang tungkol doon dahil sa pagtatagalog niya. The delves into the firing mechanism. The trigger key is the lever that releases the firing pin or striker, striking the primer and igniting the propellant. Kapag kinalabit mo ang parteng ito ay puputok ang baril, so make sure it's empty when you're using it for fun. Babala nito sa amin. Mahina naman akong natawa dahil doon, mabuti na lang at hindi niya ito nakita. The firing valve or striker is the metal rod that strikes the primer. The hammer is the metal piece that strikes the firing pin or primer in some firearms. The safety is mechanism that prevents the gun from firing accidentally. Seryosong muling saad niya kaya umayos ako. The last one are what we call the magazine detachable container that holds multiple cartridges. Dito nakalagay lahat ng bala. The clip is a device that holds multiple cartridges together for loading into the magazine. The ejector is the mechanism that removes the spent cartridge case from the chamber. The extractor is the mechanism that pulls the spent cartridge case out of the chamber. Panghuling paliwanag nito at inilapag lahat ng parte ng B at reel sa lamesa. Ipinatong niya ang magkabilang kamay niya sa dulo ng lamesa at tiningnan ang B-himba bago muling nag-angat ng tingin sa amin. The last thing you should know is how to assemble and defuse e-headset. One of the most dangerous part of your training and your incoming missions, dahil sa oras na magkamali kayo ay katapusan nyo na. Anya. Bigla naman akong kinabahan dahil doon, sinubukan kong lingunin si Azriel, pero wala blanko ang ekspresyon nito sa kanyang mukha. Tingin ko ay nakuha ang kanyang atensyon ng bihimba. Ang pag-aalis ng bomba ay isang maingat at mataas na espesyalisadong larangan na nangangailangan ng malawak na pagsasanay at kaalaman. Ang mga tekniko ay dapat lumapit sa bawat sitwasyon ng may pag-iingat na pinaprioridad ang kanilang kaligtasan at ang kaligtasan ng iba. Ang isang masusing pagtatasa ng sitwasyon ay mahalaga na nagpapakilala sa uri ng bomba at mga posibleng panganib. Palakad-lakad ito at hindi inaalis ang tingin sa giimbang nasa harapan niya. The defusal process typically begins with an X-ray analysis to visualize the bomb's internal structure. This helps technicians identify the location of key components, such as detonators and wiring. Next, they carefully disable triggers and switches, followed by strategically cutting wires to disrupt the detonation circuit. In some cases, bomb technicians may need to disrupt power sources, such as batteries, to prevent detonation. This requires deep understanding of electrical circuits and the bomb's design. Throughout the process, clear communication among team members is crucial to ensure everyone's safety. Just a reminder to all of you. Lagi niyong tandaan na ang pag-aalis ng bomba ay isang mataas at sensitibo. If you won't focus on it, you will die together. Malamig na usal ito. He cleared his throat at bahagyang nilambutan ang kanyang ekspresyon. We're done for our lessons. May 4 na dadating dito para turuan kayo kung paano gawin ang mga bagay na sinasabi ko. They are experts in this kind of field. Listen to them so you will learn. Pahabol niya at agad na umalis sa harapan namin. Kanya-kanya kaming nag-alisan, ako naman ay dumiretso kay Azriel. Interesado ka sa game ba? Tanong ko sa kanya. Tahimik itong tumango at nagsimulang humakbang. Ang sakit pa ng katawan ko, kailangan ko talaga munang magpahinga. Reklamo ko habang nakasunod lang sa kanya. Hanggang kailangan ba matatapos ang training na ito?